Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Cancer. Pauna mensahe po ninyo ay strength. Ayan. So, there could be a need for you to activate your inner strength and courage and bravery dito sa inyong sitwasyon, no? Maaring may mga tensyonadong sitwasyon dito na kinabibilangan ng iba sa inyo, or maaring may difficult situation dito na kinakaharap ang iba sa inyo, kaya kailangan ninyo na magpakatatag kayo, kailangan ninyo na maging matibay kayo, no? Yung ganon. Maaari din ang iba sa inyo dito, yung hinaharap ninyo ditong difficult situation could be related sa inyong pangangatawan, no? Sa inyong health, maaaring ganon. Kaya parang dito siguro nalabanan nyo na yan, maaaring nagpagamunta kayo, nagpa-treatment na kayo, or maybe you're doing also sarili ninyong pangangalaga sa inyong pangangatawan. Maaring ganun din ang ginagawa ninyo ngayon. And maybe nakakakita kayo or nakakaramdam na kayo na your physical strength is coming back, no? Maaring nakakaramdam na kayo dito ng pagbuti ng iyong pakiramdam, pag-improve ng iyong nararanasan sa inyong katawan. Maaring ganun din ang ganap dito, no? So, good luck sa inyong Cancer, at wag ninyong kakalimutan, no, na from here on, alagaan na ninyo ang inyong sarili, or kung dati na ninyong ginagawa ang pag-aalaga talaga sa inyong sarili, i-maintain ninyo yan, no? Laging mas mabuting yung first priority natin, or on top of our priorities should be self-care, no, self-love, at saka yung talagang yung well-being ninyo ang dapat laging nasa una, no, sa listahan ninyo, okay? So, tignan natin what else. We have 5 of Cups. Ayan. So, some of you dito, no, maaring may regret, may pinanghihinayangan, may frustration or disappointment, no, in some areas of life. Maaring ganon. Maari din na ang iba sa inyo dito may mga sitwasyon that could be related to work, or that could be related to family or relationships na medyo, alam mo yun, medyo down ang energy ninyo because of that situation, no? Na maaring may issue kayo sa pamilya na dinideal with, maaring may issue kayo sa mga anak, or maaring issue ninyo sa inyong person, no? So, maaring may mga ganap kaya you're feeling low. Kumbaga, yung vibe ninyo is low vibe sa ngayon dahil you're feeling sad, or maybe, alam mo yun, may mga panghihinayang kayo, no, na nararamdaman dahil siguro may naisip kayo na sana ginawa ko pala ang ganito, so sana hindi ako nalungkot, or sana ginawa ko ang ganito, di sana hindi ako umabot sa ganitong sitwasyon. Siguro may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito, no, Cancer. But, you know what? Wag na kayong malungkot. Wag na kayong malungkot. Don't focus on what is causing you sadness na. Bagkus, i-transmute na ninyo yan, yung energy ninyo yan, into positive energy, para nang sa gayon, mas ma-welcome na ninyo ngayon ang magagandang pangyayari, no? Tama na yun na nalaman na ninyo na kung ano man ang nagdulot ng inyong ikinalungkot. So, move on na tayo, move forward tayo. Isipin na natin ngayon kung ano ang magagawa natin para mas maging masaya na tayo. Ano ang magagawa natin para makabawi tayo kung meron man na kayong magagawa para makabawi pa kayo, hindi ba? Yung ganun ba? Doon na tayo sa positibo, no, na perspective sa ngayon. Dahil na-honor na naman siguro ninyo ang nararamdaman ninyo, na naging sad na kayo, may regret kayo. So, ngayon, move on tayo at mag-strive na lang tayo ngayon na mas maging masaya, mas maging ma-improve pa natin kung ano man ang dapat nating ma-improve. Gawin na natin kung ano magagawa natin ngayon, moving forward, no, para makabawi tayo doon sa kung ano man yung hindi natin nagawa in the past, no, or recently.
So, what else? We have Nine of Swords. Ayan. So, parang down na down talaga kayo, Cancer, no? Down na down ang inyong nararamdaman dito. Masyado siguro kayong naapektuhan sa kung ano man ang bagay na to, no? So, maaring meron ditong, maybe you have lost something or maybe you have lost someone dito, no? At maaring yung ano yan, parang siguro may separation, no? Maaring you have lost someone through separation, maaring ganon. Kaya masyado siguro kayong nalulungkot. Meron din ako napipick up dito na maybe you have lost someone, no? Kaya meron kayong sobrang lungkot na nararamdaman, no? Because maybe this is recently lang, no? Maaring ganon. But of course, no, Cancer, this specific message is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po, no? So, ganon. So, maaring yan ang kinalulungkot ninyo masyado, no? For some of you. This could be only for a few of you, ano? Cancer na sitwasyon na yan or na mensahe na yan. But, you know what? Yeah. Honor your feelings, no? Kasi mas mabilis kayong makaka-move forward, no? Sa sitwasyon na yan, no? If you have lost someone. Kung sad talaga kayo, kung may grief kayo, no? Kasi maybe you're still grieving dahil maaring recently lang to or bago pa to, very fresh pa to. That's right. Honor your feelings, no? Iiyak ninyo yan kung yun ang inyong nararamdaman. Kung kailangan ninyo ng kausap, look for someone or reach out to someone na willing makinig sa inyo, you can cry on their shoulders, yung ganun ba, no? So, because depende sa inyong sitwasyon, no? Healing takes time, diba? Healing takes time. Kaya, depende sa inyong sitwasyon, you know, if you can transmute your energy into positive energy or if you can transmute your feelings, no, para doon sa mas positibong pakiramdam, depende sa inyong sitwasyon, then do so, no? So, use your own discernment and judgment dito and also yung inyong pakiramdam, kung ano yung sa tingin ninyo ang mas makakabuti para sa inyo, mas makakatulong sa inyo na makapag-move forward na sa buhay, then do so, no? And maaari ang iba sa inyo talaga dito, you know, you're ano talaga, yung parang ina-isolate din siguro ninyo ang inyong sarili, no? Maaari talagang iniisip ninyo na sobrang lalim ang mga nangyari, no, recently or in the recent past, no? Maaring sobrang mabigat ang inyong nararamdaman, no? So maaring sobra talaga ang regret ninyo dito, sobra ang inyong pagkalungkot, no? Ang iba sa inyo hindi na makatulog, no, ng maayos. Maring makatulog man kayo in the middle of the night, gigisingin kayo ng sarili ninyong isip, no? Dahil siguro, syempre natulog kayo na stressed out kayo, no? Marami kayong iniisip, nakakatulog na lang siguro ang iba sa inyo sa kakaiyak, yung ganon. So, if you feel like you need someone to talk to, Cancer, huwag kayong mag-atubili, no? Just reach out to people. Just reach out to someone na sa tingin ninyo mapagkakatiwalaan ninyo, sa tingin ninyo makakatulong sa inyo in any way, no? As much as possible, lakasan ninyo talaga ang inyong kalooban. Kaya siguro meron tayong strength energy dito because you really need to activate your inner strength and courage dito. Kaya ninyo yan, Cancer. Kaya ninyo yan. Alalahanin ninyo na kahit anuman kabigat ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, there will always be breakthrough that will come in. At yan ang makakatulong sa inyo para makalabas kayo sa sitwasyon na yan, no? Just keep your hope and faith alive because whatever situation you are facing right now, you'll be able to get out of that, no? Walang challenge na binibigay sa atin ng Divine Universe na hindi natin kayang i-handle, no? Kaya, kayang-kaya ninyong harapin yan, kayang-kaya ninyong ma-overcome yan. So, just keep positive mindset, okay? Just keep your positive mindset with you and eventually, you know, your situation will improve, your situation will change for the better, okay? So, what else? We have Six of Pentacles. Ayan. Kung ano man ang kailangan ninyo sa ngayon, ano, whether may problema kayo sa pera or problema sa emotional aspect ng buhay ninyo ngayon, whatever you need,
that will be met. So, meron at merong dadating sa inyo dito na makakatulong sa inyo. If you need resources, if you need money, someone will come towards you para maaring may magbigay sa iyo ng pera, may magbigay sa iyo ng bonus, may magbigay na regalo, maaring merong magpautang sa inyo, depende sa inyong sitwasyon, no? But help will be coming in, no? Maaring kailangan ninyong makipag-usap, no, sa ibang tao, humingi ng tulong, or maybe there are going to be people na magkukusang lumapit sa inyo, no, or maaaring mag-initiate ng tulong sa inyo, no, yung ganon. If kailangan ninyo dito ng advice, no, pag kailangan ninyo dito ng opinion ng iba, don't hesitate to ask for help from other people. Don't hesitate to ask for advice or ask for their opinion or ask for their input, no? Lalahanin ninyo that you are never alone. Okay, Cancer? So, tignan natin kung ano ang final message para sa inyo today. We have, wow, 0, 0, 0, 0. Ayan, 4 na 0. There are limitless potential out there, no? Para sa ikakabuti ng iyong sitwasyon. Maaring may mga opportunities and possibilities dyan, no? Outside of yourself na maaaring makita ka, no? Maaaring kumakatok na din sa inyo, that will help your situation to improve sa ngayon. Kaya open your eyes, open your ears, and open yourself for help, or open to those possibilities. Now, be open to those possibilities na maaaring kumakatok na sa inyo sa ngayon, no? Dahil din sa parang stressful situation na nararanasan ng iba sa inyo dito, Cancer, this is also telling you that there is a need for you to relax at some point, no? Magpahinga muna kayo, ipagpahinga ninyo ang inyong katawan so that your brain will follow. Ipagpahinga din ninyo ang pag-iisip ninyo para nang sa gayon makapagpahinga muna kayo sa mind chatter ninyo, no? And with that, maibabalik ninyo yung balance, no, sa sarili ninyo, kasi mas makakapag-focus kayo, mas magkakaroon kayo ng clear direction, no, sa isip ninyo, no, Cancer. So you may need to put yourself in solitude sa ngayon, no, at mag-focus muna kayo sa sarili ninyo. Mag-focus muna kayo sa kung ano yung ikakakalma ninyo, no? So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo, Scorpio. Paunang mensahe po ninyo ay 6 of Wands. Napakaganda nito because this is success, this is victory, this is you claiming your sweet victory dito, no? Meron kayo dito mga accomplishments or achievements na makakamit dito. At dahil dyan, maaring mabigyan kayo dito ng reward. Mabigyan kayo dito ng financial reward, or maaring mabigyan kayo dito ng scholarship grant, mabigyan kayo dito ng recognition, mabigyan kayo dito ng promotion or pay raise, mga ganon, ano na kayo ngayon, yung parang recognized na kayo ngayon ng mga tao sa paligid niyo, lalo na kung sa trabaho ito, mararecognize na ang galing ninyo sa ngayon, ang dedication ninyo, as in mapapansin na, ng buo ninyong opisina or buo ninyong kumpanya, kung gaano kayo kagaling, kung ano ang ginawa ninyo, kung ano yung na-achieve ninyo, yung ganyan. Yung parang you will be on the spotlight sa ngayon, Scorpio, dahil kayo, talagang ginalingan talaga ninyo dito, Scorpio, yung gano'n, kung nasa parang ang iba din sa inyo dito, parang nasa online world kayo, at maaaring meron kayong mga nilalabas din na content sa mga social media platforms, and maaaring you're going to attract more followers, subscribers, yung mga ganon. Kaya good luck sa inyo dyan, Scorpio, and congrats.
What else? We have 8 of Cups. This is, walking away from something dito, Scorpio, no? At kung saan man kayo patungo dito, meron ditong new beginning, no? Meron ditong new beginning na naghihintay sa inyo, and this is going to be a happier, situation para sa inyo. Kung saan kayo patungo ngayon, that could be, a new beginning wherein dyan ninyo ma-feel yung joy, dyan ninyo mahahanap yung harmony, yung peace, yung tagumpay, yung ganon, yung isang magandang pagbabagong buhay ito, no? Kasi kung saan man kayo dito manggagaling, parang hindi na kayo masaya, no? Hindi na kayo masaya, hindi nyo na nararamdaman ang dati ninyong naramdaman dyan, na meron kayong fulfillment, meron kayong satisfaction, no? Kasi before naman kung saan kayo nanggagaling dito, naging masaya din kayo, no? Naging masaya kayo, naging joyful din kayo, maaaring nagkaroon din kayo dyan ng fulfillment, no? At some point, but because everything changes, diba? Everything changes at some point, nagbabago ang nararamdaman natin, nagbabago din yung mga tao sa paligid natin, nagbabago ang lahat, no? Kaya siguro, ngayon, parang it's not serving your highest good anymore because everything changed. Maaring ganun ang sitwasyon dito. So, kung ano man ang iiwanan ninyo dito, that could be something, no, na na kayo. Yung parang narating nyo na yung dead end, kumbaga. Parang there's no room anymore for growth. There's no anymore room dyan para for advancement, para mag-improve ka pa, no? Kaya you are going to decide to move forward, no? To move on with your life. This could also be travel energy din, Scorpio. So, maaaring ay iba sa inyo yung pag-walk away ninyo sa sitwasyon na yan that may involve travel din, no? Maaaring may relocation din dito, travel abroad, maaaring ganon. So, what else? We have Queen of Swords. Ayan. So, kung dati, no, maaaring nakasandal kayo sa isang tao, nakasandal kayo sa isang mahal ninyo sa buhay, ngayon, parang magiging independent na talaga kayo, no? Maaaring ngayon, siguro gagawin ninyo na, or mabubuo na sa isip ninyo na I'm walking away from this, so kailangan kong patunayan na kaya ko to, no? Kailangan kong patunayan sa kanila na I can manage myself, no? Yung ganon. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have 4 of Swords. Ayan. So, this is rest, no? This is calling for relaxation, contemplation. This is calling for reflection, no? Maaari din na pagod kayo, no? That could be exhaustion, physically, mentally, emotionally, no? Maaring exhausted kayo. Kaya iniimbitahan talaga kayo dito na mag-step back muna kayo sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan, ano man ang focus ninyo sa ngayon, para makapag-rejuvenate kayo at makapag-recuperate at makapag-recharge kayo because you need that, no? Otherwise, magkakaroon ng imbalance sa buhay ninyo, mas hindi magandang magiging resulta niyan, no? Kaya ngayon pa lang, habang maaga, konting pagod pa rin nararamdaman ninyo, or lalong-lalo na kung sobrang pagod na nararamdaman ninyo, sobrang stress na, kailangan nyo na talaga ng pahinga, no? Para na kumbaga parang magre-reset kayo ng buttons ninyo, okay? So, tingnan natin kung ano ang inyong final message dito is Scorpio. We have 101, starting over, yes. Diba? Si 8 of Cups, ayan, there's a new beginning energy. Dahil magsisimula kayo dyan ng bagong buhay, you are going to tread towards a new path sa buhay ninyo. So, yung angel number ninyo is 101 and it says that you are going to start over, no? Meron ditong pagsisimula talaga. Meron ditong bagong pintong magbubukas para sa inyo. And, yung sitwasyon na to, kung ano man ang path na pupuntahan ninyo ngayon, that is going to bring forth happiness, no, sa buhay ninyo. Maaring dito ninyo then makukuha yung growth, yung pag-evolve ninyo into the best version of yourself. Yung mga bagong experiences ninyo could bring forth fulfillment and contentment din talaga sa buhay ninyo, Scorpio. Kaya good luck po. So that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo, Pisces. Paunang mensahe po ninyo ay 7 of Swords. Ayan. So, ano kayo dito? Maging vigilant kayo, maging observant kayo dito, Pisces. Pakinggan niyo yung intuition ninyo dito because if there is something, something off with a person or something off with a situation dito, your intuition will send you a signal, no? Kaya lagi ninyong papakinggan, lagi kayong makikiramdam, no, sa inyong intuition dito because there could be low vibration people around you, no, na maaring, alam mo yun, yung nasa isip nila ay hindi kagandahan at hindi ikakabuti ng iba, no? Maaring meron ditong mga manluloko, scammer, mga ganon, mga sinungaling, mga ganon. Kaya kailangan ninyo na maging vigilant kayo, maging keen observer kayo, no? Para nang sa gayon maiwasan ninyo ang mga taong yan or ang sitwasyon na yan, okay? So, we also have Knight of Swords. For others of you, ngayon, Pisces, parang may mga dito, may mga malalaking pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. There could be changes, major change na maaaring mangyari, and at the same time, yung mga pagbabagong yan ay mabilisan, no? Maaaring maging mabilisan ang galawan ng lahat, ang pag-transition from one thing to another, yung mga ganun. So, parang, this is a fast-moving energy. Kaya yung shift ninyo, it could be a big shift talaga. Unang-una, isa ng malaking pagbabago siguro ang maaaring maganap sa buhay ninyo. And at the same time, biglaan din ang maaaring pagbabagong ito. No? Kaya medyo, siguro ang iba sa inyo could be magugulat or maaring ma-overwhelm din kayo. Kaya, ano kayo dyan, pakinggan ninyo ang inyong intuition dyan, no? Dahil even before mangyari pa mga pagbabagong yan, if you are tuning into your intuition, mararamdaman na ninyo yan kung ano ang nararapat ninyong gawin, no? Yung parang in a way, energetically parang mapaghahandaan nyo na yan, no? So, what else? We have the full energy. Ayan na nga. So, may changes talaga na parating, no? Dito sa inyo. Maring may mga bagong endeavor kayo dito na sisimulan, Pisces, or mga new ideas ninyo that you're going to roll out ngayon or you're going to make it happen sa inyong 3D reality. So, maraming pagkakabisihan siguro ang iba sa inyo sa ngayon, no? Yung parang isip ninyo ngayon is very juicy, no? Parang marami kayong ideas na gusto ninyong i-roll out agad. Marami din kayong plano na gusto niyo na talagang isakatuparan ng mga yan, ano? Sa ngayon. So, there would be like an excitement din, no? Para sa inyo, para gawin ninyo ang mga gusto ninyong gawin sa ngayon, yung mga ideya ninyo, gusto ninyong i-translate na talaga sa inyong 3D reality ngayon. Kaya may mga fresh start dito na magaganap, no? We have Ace of Wands. Ayan, speaking of fresh start, meron din tayong Ace energy. So, dalawa na tong new beginning energy ninyo, Pisces. So, definitely talaga may mga pagbabago dito na magaganap. So, since mabibisi kayo, no, dahil marami kayo sigurong gagawin, marami kayong focusan ngayon, no, na mga bago kasing sitwasyon nito, kaya most likely doon kayo maglalagay ng most of your attention. Kaya mag-iingat din kayo, no? Kasi nga ang mga taong ito, no, dahil siguro magiging busy kayo, they might take advantage of you, no? Maaring hindi nyo na mapapakinggan ang mga sasabihin nilang mabuti, maaring kung ano man yung mga suggestion nila sa inyo, maaring hindi mo na ma-digest or hindi mo na ma-process ng mas maayos kasi mas focused kayo dito sa mga pagbabagong ito. So, maaring may mga ganon ganap. Kaya, ano pa rin kayo, no? Pay attention pa rin, lalong-lalo na sa mga conversations niyo with another person or with other people. Okay? Para hindi kayo maisahan, hindi kayo maloko, hindi kayo ma-take advantage ng iba. Okay? So, Ace of Wands, this could be a new beginning energy
then that is linked naman sa inyong creativity, no? So, maaaring yung mga pagbabagong ito or opportunity na to na maaaring dumating sa inyo could be related to trabaho, that could be related to career, or maaaring business ventures, no? That could be linked to your creativity, no? So, ganyan ang ganap ninyo ngayon, Pisces, no? So, tignan natin kung ano ang final message ninyo. We have 0440. Ayan, gut feeling. Yan na nga. So, yun sinasabi ko sa inyo kanina pa na make sure na papakinggan ninyo ang inyong intuition, no? Make sure na mag-tuning kayo sa inyong intuition, pakinggan ninyo or sundin ninyo, listen also to your gut feeling. Okay? Kasi yan ang signal, no? Yung gut feel natin, diyan natin mararamdaman if something is off with a person or something off with the situation dito, no? Makakaramdam kayo ng parang may butterflies in the stomach kayo, or yung parang meron kayo mararamdamang anxiety or discomfort sa inyong tiyan, no? Yung ganon, 'di ba? Ibig sabihin yan, no, na take note, parang sinasabihan kayo ng intuition ninyo dyan na take note of this, no? Mag-ingat ka dyan sa kaharap mo, or mag-ingat ka sa lugar na to, yung gano'n, ano? So, follow your gut, okay? So, good luck, Pisces. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.